nila sila saglit, tapos pasilip-silip daw ng bahay nila. So yun na, ito yung number 3. Sara nagtayo ng principled opposition. Hindi papayag ang Liberal Party nito, mga kababayan. Wait lang, ang init-init, ano mo nga to? Super. Di ba? Meron na po, Sir Dante de Guzman. Oo, nakamute lang kanina. So ito, mga kababayan, totoo ba? At dapat ba, mga kababayan, tanggap ba ito ng grupo ng Liberal Party itong pagtayo ni Sara Duterte ng principled opposition? Tanong ko lang, mga kababayan, tanggap ba ng kampo? Mamincho, maraming salamat po, Mamincho Yamamoto, sa yung 500 yen super sticker. Thank you so much po. Tanggap ba kaya ito ng kampo ng Liberal Party na si Sara Duterte ay tinawag na principled opposition ang grupo nila? Di ba? Tanggap kaya? Ito, basahin ko ha, mga kababayan. Wait lang. Ito, mga kababayan, ipapanood ko. Ito, galing sa Impact Leadership. Impact Leadership. Ma'am Glomari Alameda, hello po, ma'am. Kita-kits po tayo dyan sa Hong Kong, ma'am. Dyan sa Central, ma'am, ha? Diba? Pag di-off nyo lang. Pag hindi di-off, huwag naman kasi bawal sa mga work yun eh. So ito, mga kababayan, Sara vows to lead principled opposition. Impeached Vice President Sara Duterte on Monday, May 12, acknowledged the result of the 2025 national elections and expressed gratitude to their supporters. While the outcome was not what we had hoped for, our commitment to the people remains unwavering, Duterte said in the statement. We will continue to hold the government accountable, advocate for the issues that matters, and work tirelessly to serve as a strong and constructive opposition. Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, hindi papayag ang grupo ng Liberal Party nito na tawagin ni Sara ang grupo nila na principled opposition. Bakit? Sinabi na mismo ni Senador Risa Hontiveros, kami ang totoong opposition. Ito ang comeback. Hindi lang ito basta comeback. Di ba? Oo, Ma'am Glomari Alameda. Hindi lang ito basta comeback. Di ba sabi ni Sabi ni Risa Hontiveros yan? Calling the moment a renewed beginning. Duterte's invited citizen for all sectors to unite and help build what she described as a powerful, principled opposition. So, si Sara Duterte ay nananawagan sa sambayanang Pilipino at sa lahat ng sektor na makipagkaisa, makipagtulungan para bumuo ng tinatawag niyang powerful and principled opposition. Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, dapat kasuhan to ng inciting to sedition eh. Bakit? Itong ginawa niyang paghihimok para kalabanin ang gobyerno, pagre-rebelde ito eh. Pero ang tanong kasi, mga kababayan, gising na ang taong bayan. Hindi tulog. Hindi sila, tawag dito, hindi sila nakapikit. Diba? Ito, calling the moment a renewed beginning. Duterte invite netizens from all sectors to unite and help build what she described as a powerful and principled opposition. Together, we can shape a future that is fair, inclusive, and just. Stand with us, she urged. Sabi ni Sara. Alam mo, sa totoo lang, ang ating bansa, hindi na ito binubuo ng tao eh. Hindi ito binubuo ng Pilipino. Bagkus, binubuo po ito ng mga politiko na i-divide ang ating bansa. Kung ganun pala, Sara, suluhin mo na lang yung Mindanao. Diba? Ni minsan, trinay na din ang tatay mo na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at sa Visayas. Diba? Kung ganun pala, ihiwalay mo na lang ang Mindanao. Alam niyo, sa ganitong bagay, mga kababayan, hindi magandang pakinggan na hikayatin mo, i-convince mo ang taong bayan para sumanib at sumali sa grupo ninyo at sasabihin at tatawaging powerful and principled opposition.
My God, tignan natin ang comment ng taong bayan dito sa tinatawag niyang principled opposition. So ito po, principled opposition and the Duterte name do not go together. Sabi ni Rosel Latorre. Naintindihan kaya niya ang kanyang sinasabi. Kaya nga Ma'am Carmelita Di ba? Ito, we already know her and how they disrespected the Filipino people. Mag-change man sila for the better yet, we know till this time na ukit na sa amin what they did for the Filipino people. They don't deserve their positions and manalo by vote at hindi siya ma-impeach. Still documented ang lahat na ginawa nila sa sagot niya. Sana nga mabago siya, but to trust them in a great rest, anong klaseng Pilipino? Alam mo sa totoo lang mga kababayan, kung gagawa man ng pagbabago or proyekto ang mga Duterte para ikaganda sa ating bansa, wala namang problema. Pero yung tiwala kasi mahirap Mahirap ang tiwala. Hindi tulad noon ang panahon ni Marcos at ni Aquino. Ang panahon ni Marcos at ni Aquino noon, mabilis sumanib ang tao kasi hindi pa uso kasi noon ang chismis. Wala pang Facebook, walang YouTube, walang Twitter, walang Instagram. At walang mga big stream media at the time. Ngayon kasi, kompleto na. May TikTok na, may Facebook na, may YouTube na, may Twitter na. Nalalaman kasi ang baho nila. Sara, yung ganyang estilo na pagbuo mo na tinatawag mong powerful, principled opposition, hindi na uso yan ngayon. Panglumang teknolohiya yung ginagamit mo. Gamitin mo yung mga panibagong teknolohiya. Bakit? Hindi mo na basta-bastang mauto ang tao ngayon. Di ba? Hindi naman po siguro makakalimutan ng tao na basta-basta na lang sasali sa grupo na tinatawag mong principled opposition kung hindi alam, maliban na lang kung mga taong nakatira sa bundok. Di ba? Maraming sasanib sa'yo kung ang mga tao ay walang cellphone, walang gadget at hindi alam kung ano ang pinagagawa ninyo. Sa tatay mo pa nga lang, ang dami ng DDS na wala ng gana Bakit? Bakit nawala ng gana ang mga DDS sa tatay mo pa lang? Kasi napatunayan nila na nakulong ang tatay mo. Kung walang kinalaman at walang kasalanan ang tatay mo, edi sana hindi nakulong yan. Ngayon, kung hindi nakulong ang tatay mo at makalaya sa ura-urada, means to say, maraming sasanib at sasama sa tinatawag mong powerful, principled opposition. Ang problema lang kasi, ang mga tao, lalo na yung mga nanood sa akin na 7,000 plus live viewer, hindi yan sasanib sa'yo. Take note, wag mong ismulin ang 7,000 plus live viewer. May mga pinsan yan, may mga pamangkin, kaibigan, at kapitbahay yan. Diba? Hindi na kami basta-bastang mauto dyan sa tinatawag mong powerful, principled opposition. Bakit? Hindi naman kami pikit. I-explain mo muna kung saan mo dinala ang confidential fund, sasama kami sa'yo. I-explain mo muna kung anong ginastusan mo sa 11 days, 125 billion, kung saan mo dinala. Maniniwala kami sa'yo kung maipaliwanag mo yan. Pero kung hanggang bulagbingi ka lang, walang maniniwala sa principled, powerful opposition na yan. Di ba? Walang maniniwala dyan. I-explain mo muna. Patunayan mo sa sarili mo na ang librong ginawa mo kayang pagpapatayo ng pilay. Ipatunayan mo muna na ang librong ginawa mo ay kayang magkaroon ng bigas, yung mga yagit na natutulog sa kalsada pag nabasa nila yung libro mo. Yeah? Ipatunayan mo muna na yung libro na proyekto mo, pag nabasa ng bulag, nagkakaroon ng mata. Kaya kami sasanib dyan sa tinatawag mong powerful, principled opposition. Ang dami mong ginagawang grupo, lahat naman nag-alisan. Di ba gumawa kayo ng grupo dati sa tatay mo, yung federalismo, nasaan na yung grupo nun? Di ba may grupo kayong federalism? Nasaan yung federalism na yon? Bakit hindi nyo ibalik yung federalism at bakit nagawa na kayo ngayon ng powerful, principled opposition? Asan na ba yung federalism na yan? Di ba? Dapat binalik mo yon. Yung federalism, ba't nawala? Ba, Ma'am Estila? Ma'am Jericel Puno?
Sana yung federalism na nasa China na. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan pala desisyon, akala mo presidente. Hindi mo pa nga napatunayan ng Davao na tigil ang baha Patigilin nyo muna yung baha sa Davao at alisin nyo lahat ng drug lord dyan para sumaman taong bayan. Pero kung ganyan, lo. Ito PTV News, kakapasok lang, Sara. Tignan mo yung sinasabi mong niloloko ni BBM ang tao sa 20 pesos bigas. Tignan mo, ang daming DDS pumila, bumili ng 20 pesos per kilo. Kaya, tignan mo, Sara. Akala ko ba niloloko lang, pampakulo lang sa Pilipino? Yung 20 pesos per kilo ng bigas. O ngayon 20 pesos per kilo, nauuna pa mga DDS pumila. Kita mo naman. Asan yung sinasabi ni Sara dyan na niloloko ni BBM at inuuto ang taong bayan? Tignan, patuloy ang pagbibenta ng benting bigas meron na tinatangkilik ng mga residente sa bayan na Santander, dulong katimugang bahagi ng Cebu. Ngayong Huwebes, Municipal Agriculture of Santander via Niña Olivero. Sa totoo lang mga kababayan, ito, wag niyong sabihin na itong mga taga Cebu ay hindi ito mga DDS. Hindi nga nanalo si Gwen Garcia. Ibig sabihin, puro DDS ang bumoto doon sa kalaban niya. So, ibig sabihin, itong mga pumila, puro DDS to. Kasi kung hindi itong mga DDS ang nasa Cebu, edi sana nanalo si Gwen Garcia. Ibig sabihin, hindi nanalo si Gwen Garcia. Mga DDS tong unang pumila ng 20 pesos per kilo ng bigas. Ayan, Sara, yung sabi mong niluloko ni BBM. Ang Pilipino sa 20 pesos per kilong bigas. Nauna nga yung DDS, Ang daming DDS pumila, Sara. Ayan yun yung mga DDS na nagyaw-yaw na panghahayop daw yung 20 pesos per kilo bigas. Samantalang pinipilahan nila. Ngayon sabihin ninyong hindi kayo DDS, di sana nanalo si Gwen Garcia. Ibig sabihin, hindi nanalo, hindi kayo, mga DDS kayo, hindi kayo supporter ni Gwen. Di ba? Oo, di ba? Ngayon ninyo sabihin, puro DDS yung pumila. Bakit? Bakit ko nasabing DDS? Hindi nanalo si Gwen Hindi naman si Gwen Garcia DDS. So ibig sabihin, yung mga bumili nito, mga DDS. Tignan nyo, ang kakapal na mabuwakan ng ina yung mga mukha yung DDS kayo. Puro kayo reklamo. Saan yung 20 pesos per kilo ng bigas? Yung bigas hindi nakain ng tao kasi panghayop yan. Putang ina, nauna kayo sa pila. Ayan na, tignan nyo. Sad to say, pero DDS lahat pumila dyan. Tignan nyo, imposibleng mabaliw pa rin kayo mga DDS. Imposibleng malipasan pa rin kayo ng gutom at niwala kayo sa mga fake news na pinapakalat ni Sara. Tignan nyo ngayon ninyo sabihin na hindi DDS ang bumili. Diba? Puro kayo reklamo sa bigas ni BBM na 20 pesos per kilo pambaboy. Pero nauna kayong bumili. Mga DDS pa ang nauna. Bakit ko nasabing DDS? Di sana kung hindi kayo DDS at hindi marami ang DDS sa Cebu, nanalo si Gwen. So ibig sabihin, hindi nanalo si Gwen Garcia, maraming DDS sa Cebu. Majority DDS. Tapos, ayan pumila kayo, nauuna pa kayo. Hiya-hiya naman kayo pag may time. Actually, hindi ko sabihin mo, huwag kayong mahiya kasi pera nyo to pinambili. Pero yung panlalait ninyo kay BBM, wala nang Bangag manalo sa Cebu. Bawal si Garcia kay supporter ni Bangag yan. Pero unang pumila, bumili ng bigas. Tignan ninyo. Sara, asan yung sabi ni Sara? Tignan ninyo Sara Duterte. Pakita natin para magising sa bigas na 20 pesos. Ito sinabi ni Sara kailan lang yan. Yan na yung sinasabi nila noon pa. Na hindi nila magawa hanggang ngayon dahil hindi nila alam kung paano gawin. At dahil sa totoo lang, nung sinabi yung 20 pesos per kilo na bigas, ay nagsinungaling yung nagsabi. Alam niyang hindi kayanin. Pero pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yun. Meron akong pagdududa na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayop.
kanang ginatawag nila og na siya sa Morang Lamaw. Ganyan. Ganun ba yung bigas ng elevator? Ganyan yung, pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Yan yun, diba? Yan yun. Yung pwede kainin ng tao. Tignan mo yung mga DDS mo sa Cebu, Sara, ang haba ng pila. So, ibig sabihin, mga hayop sila. Tignan nyo, mga DDS, sabi ni Sara, mga hayop daw kayo. Bakit kayo pumila? Tignan nyo, kung magbenta sila ng 20 pesos per kilo ng bigas, yung kayang kainin ng tao. So, ibig sabihin, itong mga pumila na to, mga hayop. Tignan nyo, tinawag kayong hayop. Pumila kayo eh. Kung tao kayo, hindi dapat kayo pumila dyan sa 20 pesos per kilong bigas. Kasi hayop lang ang pumipila dyan. So, ibig sabihin, mga hayop pala kayo, DDS. Tignan ninyo, Mami Regine De Vera, maraming salamat sa iyong super sticker. Thank you so much po. Di ba? So, ibig sabihin, mga hayop pala kayo. Ba't kayo pumila dyan sa 20 pesos per kilong bigas? Ayan na eh. Sana daw, pag bumenta, yung pantao, hindi pang hayop. Ano tong pumila, Sara? Hayop ba yan? Ayan bigas. Nakita mo naman siguro yung bigas, hindi naman pang hayop yan. Ayan naku, DDS, mga hayop pala kayo eh. Ayan. Di ba? Ano sa tingin mo yan, Sara? Tahop? Hindi tahop yan, Sara. Bigas yan. Iba ang tahop. Balat ng pala yun, tahop, yung pambaboy. Ito, bigas yan. Darak yun. So, ibig sabihin pala, mga DDS, hindi pangkain baboy yan, ha? Ayan ang bigas. Ang ganda naman ng bigas, Reklamo kayong NFA, sumasakit yan nyo. Pero pag pumunta naman kayo sa Mang Inasal, NFA din naman bigas doon. Pati sa Jollibee, kain naman kayo ng kain. Diba? Reklamo kayo ng reklamo na NFA ang bigas tag 20. Nautot-utot kami, kinakabag kami niyan. Pero sa Mang Inasal, putang ina, rice pa, kuya, rice. Asan yung chicken oil? Hindi nyo alam, NFA din yun. Saan kayo nakakita ng kainan, only rice, tapos hindi NFA ang bigas? Di nalugi ang magtinda. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Reklamo kayo ng reklamo na ang NFA rice, nakakakabag ng tiyan, mabaho ang bigas, putang ina, pag kumain nga kayo sa Mang Inasal, laging puno, only rice, NFA din naman yon. Ba't hindi kinagreklamo? May chicken oil pa. Punta ka nga sa Jollibee, tignan mo magkano ang bigas doon, 35 pesos isang order. Tignan mo, ang daming pungo. May bato pa nga minsan eh. Lata pa. Kasi NFA. Di ba? Tigil-tigilan nyo nga ako. Ayan, tayo ka pa ng tayo ng powerful principled opposition. Sa'yo maniwala sa'yo. Di ba? Ito tayo, mga kababayan. Panghuli. Malapit na tayo.